God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Kung natatakot man, sa'yo lamang, O Diyos. Walang pangyayari o kaganapan na di mo kakayanin. Kung natatakot man, sa'yo lamang, O Diyos. Walang pangyayari o kaganapan na di mo kakayanin. Habulin man ang kamatayan, walang magagawa kundi mabuhay. Dahil ikaw ang nagmamayari sa'kin, ikaw ang aking Panginoon. Sa'yo lamang, O Diyos, ang bawat hininga at puso alay sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo, Jesus. Kung natatakot man, sa'yo lamang, O Diyos. Walang pangyayari o kaganapan na di mo kakayanin. Habulin man ang kamatayan, walang magagawa kundi mabuhay. Dahil ikaw ang nagmamayari sa'kin, ikaw ang aking Panginoon. Sa'yo lamang, O Diyos, ang bawat hininga at puso alay sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo. Sa'yo lamang, O Diyos, ang bawat hininga at puso alay sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo, Jesus. May pangitain, may paparating, ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. May pangitain, may paparating, ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. May pangitain, may paparating, ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin.
dakilang Diyos, may dakilang hangarin. Oh, 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 sa'yo, sa'yo lamang, oh Diyos, ang bawat hininga at puso'y alay sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo. Sa'yo, sa'yo lamang, oh Diyos, ang bawat hininga at puso'y alay sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo, Jesus. You are God, and we lift you up. Keep singing, but keep praising. We won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Boundless love, life before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. We sing to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. We lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Let's go. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound
endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Bago pa lang mag-start, gusto kong pasalamatan. Unang-una, syempre si Lord for His revelation today. Kaya sabi ko sa inyo, have a vision today. Di ba? Nagpapasalamat din ako sa entrustment ng ating mga pastor, kay Pastor Lito, Pastor Tess, may kay Dayan, for entrustment. Ganun din sa entrustment ni Lord to share this platform. Grabe. Hindi ko tayo expect. Grabe, bigla na lang tinawagan ni Pastora. And they are now experiencing the cruise. Sino dito yung gusto mo, ikaw naman yung makaka-experience nun? Kaya sabi ko kanina, ask for revelation. Kasi kapag nagkaroon ka ng revelation, magkakaroon ka ng revelation of the cruise. Kasi kapag nagkaroon ka ng revelation of the cruise, ikaw naman yung next. Sabi mo sa katabi mo, ikaw naman yung next. Sabi dito, when a person has a vision for tomorrow, it gives a strength and wisdom for today. So magagawa mo rin yun kasi si Lord, He will give you wisdom and spirit of excellence. Di ba sabi ni Craig kanina, dati 10 times better. Ganun din si Daniel, 10 times better kanya. Kaya yung na-experience ng mga pastor natin, may experience din natin yun. Sabi dito sa Proverbs 29 verse 18, when there is no revelation. Sabi mo sa katabi mo, kapag walang revelation, the people cast off restraint, but happy is he who keeps the law. Sa ibang version, the people perish. Kapag walang revelation, parang kang umalis sa bahay nyo, pero wala kang direction. Di mo alam kung saan ka pupunta. Di ba? So, Lord, give us experience na na ma-experience natin yung cruise. Kaya dapat magkaroon ka ng revelation. Ako naman yung next. Sabi nga dito, grabe. Yan, grabe. Sabi mo sa katabi mo, grabe si Lord. Sabi dito, great revelations are best experience. So kaya dapat ngayon magkaroon ka ng revelation. Sabi dito, how God's revelation operates. Number 1, it gives true understanding of God. So, the time na pumunta ka dito, nagkakaroon ka na ng revelation, naiintindihan mo na si Lord. Revelation means God making Himself known to people. Yung dating hindi mo siya kilala, alam mo, may Lord lang, pero ngayon, dahil nagkaroon ka ng revelation, magkakaroon ka na ng personal relationship sa Kanya. Maaari kasi yung revelation mo, communicated or na-share lang sa'yo. Pero sino yung excited today, magkakaroon ka ng personal revelation kay Lord. Amen, di ba? Iba kasi kapag ikaw tsaka si Lord, di ba? Sabi sa Matthew 16 verse 17, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. So today, ask for your personal revelation. Di ko alam kung ano yung word na gustong ibigay sa ni Lord. Pero ask the Lord for your today's revelation. Amen? Pangalawa, it brings clarity and direction. Lumilinaw na, di ba? Nakikita mo na. Sabi dito sa Jeremiah 33 verse 3, call to me and I will answer you. Kumbaga parang ito yung calling card ni Lord. Kung may tanong ka, kay Lord mo itanong. Search mo na ito, Jeremiah 33 verse 3, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Grabe, power si Lord. Yung kung may tanong ka, si Lord lang pala yung sagot. Di ba? Kung naligaw ka, hindi ka sinagot, pero si Lord sasagutin ka. Amen? Pangatlo, it transforms the heart. Sino dito yung gusto mo, new heart ka na, may bago ka ng puso? Dati pusong bato, ngayon pusong may laman na. Pusong galing na kay Lord. Amen? Sabi sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed
by renewing of your mind. Kung mapapansin nyo, dalawa lang yung may form dyan. Conform. Sino dito yung kapag may nakikita ang crowd, nakikiayon ka na lang? Pero si Lord gusto niya mag-transform ka. Sino dito yung gusto mo mag-transform? Di ba? Magta-transform ka into your next level. Yung dating nahihirapan ka, pero ngayon, yung mahirap sa'yo, dadali na lang. Kasi God will bring you to your next level, yung 10 times better. Di ba? And sino dito, bago niya sabihin yan, di ba? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing on your mind. Once you renew your mind, tsaka lang niya sinabi ito, yung then. Kasi kung di mo i-renew yung mind, di niya nasasabihin yung then. Sino dito yung gusto mo ma-experience yung God's will ni Lord? Sabi dito, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. Power. Grabe. Sino dito yung gusto mo ma-experience yung perfect will ni Lord? And kaya sabi ko sa inyo kasi kaya gusto ko magkaroon kayo ng revelation. Ano yung kanta kanina? Yung dakilang hangarin. Hindi kasi ako marunong kumanta pero sabi kasi doon sa kanta, may pangitain, may paparating. Ibig sabihin, kapag may vision ka, may dadating. Kapag nakita mong may disciple, magkaka-disciple ka. Pag nakita mong, uy, siya ata yung para sa akin. Dadating yun, bibigay sa'yo ni Lord kasi may pangitain. Ulit, may pangitain, may paparating, ang dakilang Diyos. Naging praise team bigla. May dakilang hangarin. Wo, tama na. Grabe, power si Lord, no? Magkaroon ka lang ng vision ngayon. Baka yun na yung, yung God said moment mo, vision. Diba? Dati kang walang makita, pero ngayon may makikita ka na. Amen? Kaya ako talaga, doon nakatulog eh. Kasi nakita ko na si Lord may gagawin maganda ngayong araw na to. Amen? Di nyo ba alam yung dakilang hangarin is biblical yon? Sabi sa Habakkuk 2 verse 2 to 3. Yan, sabi diyan, when the Lord answered me and said, grabe si Lord sumasagot talaga, no? Sabi niya dito, write the vision and make it plain on tablets. Kaya yung mga nagsusulat dyan ng vision nila, you will make history. Dati lang din ako nagsusulat, pero ngayon, nandito na pala ako. Grabe si Lord, no? Di ko na-imagine na makatayo talaga dito eh. That He may run who reads it. Grabe, tatakbo pa ni Lord. Magmamadali pa siya. For the vision is yet for an appointed time. Due time, due season. Pag sinabing appointed time, yun na talaga, paparating na. Yung sa katayo mo, paparating na. Kaya kailangan dalian mo na. Di ba? But at the end, it will speak and it will not lie. Kapag sinabi ni Lord, mangyayari talaga. Though it tarries, wait for it because it will surely come. Grabe. Sabi nga, may pangitain, may paparating talaga. Kaya mag-expect ka kapag nagka-vision ka. No? It will not tarry. Grabe si Lord. Ibibigay niya talaga sa'yo. Kaya ngayon, ask for a vision. Di ba? So, sabi dito, a goal is a dream with a deadline. So, dapat mag-set ka ng goal. Mag-vision ka. Isulat mo. Dapat ang vision mo, hindi mo na siya basta makita, susulatin mo rin. Kasi yun sabi ni Lord. And pag dumating yung appointed time, ibibigay niya na sa'yo. Surely. Di ba? Siguradong sigurado. A goal is a defined target. Kaya sino dito yung masaya ka nga, nandito ka ngayon? Di ba? Tignan mo yung katabi mo, ngitian mo. Halata na yung glory ni Lord. Kasi nagliliwanag na eh. Tignan mo, ngiti mo pa lang kasi, pagbigay na ng glory ni Lord yan. Di ba? Nagliliwanag na. Sayang naman yung tiles, nagliliwanag na rin. Di ba? Dati, talagang halatang halata yung Proverbs. Lagi sinashare ni Pastor. Proverbs 4:18. Ang sabi doon?
Sabi sa Proverbs 4:18, the path of the righteous. Sabi mo sa katabi mo, hey righteous. No more left choose. Kasi left choose na ako. Hey righteous, grabe. Imaginein mo yung mga righteous, hinanda na sa'yo ni Lord, yung daan. The path of the righteous is like a morning sun, shining ever brighter till the full light of day. Grabe, dati tinatapakan mo, maalikabok, pero ngayon, para ka nang nananalamin ng puti. Di ba? Nanliliwanag na. Talagang halatang-halata kasama natin si Lord. Di ba? Ang sabi pa dito, sa John 8 verse 12 and KJV, New King James Version, then Jesus spoke to them again. Ito, sinabi ulit ni Lord, saying, I am the light of the world. Sabi ni Lord, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Sino dito yung, alam mo sa sarili mo, sumusunod ka kay Lord? Simula ngayon, di ka na maglalakad sa madilim. No more darkness moments sa buhay mo. No more 0 days, only commanding the day. Grabe, sino yung masaya dito? Ikaw na yung magko-command ng araw mo. Kasi yun na yung ginagawa natin. No more Pecha TV Ligro. Grabe. Grabe, Pecha TV Ligro. Magtitipid muna ako. Di ba? No more utang. Yes to more savings. Sino excited dito? Pupunuin ni Lord yung bangko mo. Amen? And today, we will live a light full of days. Grabe, araw-araw magliliwanag. Lahat ng didikit sa'yo magliliwanag. Di ba? Dating maitim, magliliwanag yan. Di ba? So we will be the display center of this church. Halatang halata na may Diyos ka sa buhay mo. Amen? Madami nang napapawaw dito sa home. Sabi sa akin ni Pastor, ituring mong parang bahay niyo to. Ituring mong sa inyo to. Kasi si Lord talaga ang may-ari nito. Di ba? So, ako din, thankful ako sa lugar na to. Nakikita niyo yung transformation. Ako din, bunga rin ako ng transformation ng lugar na to. Nabigyan ako ng privilege na dahil dito sa church, hindi talaga, mahihayin talaga ako eh. Hindi nga ako makatayo sa unahan, kahit sa school. Kahit alam ko yung sagot, di talaga ako pupunta sa unahan. Kahit tanongin ako ng teacher ko, hindi, ikaw na lang sumagot. Kasi mahihayin talaga ako. Pero ngayon, grabe si Lord. Binago niya ako, tinransform niya ako. And ito lang, nung last month, nabigyan ako ng privilege na mag-judge sa URS. Di ko ma-imagine yun. Ayan o. Di ko ma-imagine kasi dati nung nag-aaral ako sa URS, ang kapit ko lang, computer tsaka gene. Kaya di ko ma-imagine. Oo, totoo yun. Nag-aaral ako kasi iba yung natutunan ko. Di ba? Pero ngayon, grabe, ginamit ako ni Lord. Katabi ko pa dyan yung president ng URS, tawag sa akin, sir. Nung nakita ko ng teacher ko, uy, ikaw pala yan. Yung kasama ko pa sa inuman yun. Lahat ng timpla sa gin, naranasan ko. May shembot pa nga eh. Di ba? May yung iba, hindi ko na natikman. Pero praise God, binago ko ni Lord, tinransform niya ako. Grabe, kung hindi ako tinransform ni Lord, wala ako dito. Power si Lord. Natawa ko. Ba't ka machinery yun? Ayun, tapos, sumunod naman. Grabe, may over ulit sila. Si Lord talaga gagawa ng power of connection kapag alam niyang ginagawa mo yung divine assignment ni Lord, gagamitin ka talaga niya. Itong month lang na to, binigyan nila ulit ako ng privilege na magturo naman. Grabe, imagine nyo, nagturo ako ng WordPress. Eh di nila alam, tinuturo ko word ni Lord. Diba? So, grabe, thankful ako, Lord. Kung di dahil sa'yo, hindi ko ito mararanasan. Si Lord talaga gagawin kanyang distinctive. So yung sa katabi mo, distinctive. Grabe, kapag naka Lord ka, lahat talaga the best. Kaya tignan mo yung lugar natin. Kaya the best yung lugar natin kasi nandito ka. Ikaw ang tunay na the best.
Kaya yung mga first timer, nasan yung mga first timer dyan? Di pa po ako nagsisimula. Sinulat kayo, kanina yung sa Habakuk, sinulat kayo ng mga taong nagmamahal sa inyo. Bunga kayo ng prayer nila kasi ako bunga lang din ako ng prayer. Kaya mahal na mahal kayo ng mga taong nag-invite sa inyo. And ayun. And then at the same time, naging ano rin ako, tong recently lang, naging intentional din ako na mag-share sa family ko. So, nung nakita namin ni Pastor yung kapamilya ko noon sa may McDo, actually, hindi ko pa siya nakakausap kahit isang beses. Pero noong time na yon, nagkaroon ako ng lakas ng loob, naging intentional akong kausapin siya. And then, pinuntahan ko siya sa bahay nila. Sabi ko, punta po ako sa inyo, may share lang po ako. Tapos nung pagpunta ko sa kanila, first time ko rin nakita yung pinsan ko. Grabe. Malaki na siya, 25 years old na siya. First time lang namin nakita. Kundi pa dahil kay Lord, di pa ako magiging intentional, siya rin yung tito ko. And then, niyaya niya ako, in-invite niya ako pumunta ng Batangas. So, nung nagpunta ako ng Batangas, isang araw lang, sabi sa akin ng mga pinsan ko dun, ano ka, Sunel? Eh, di pala, nag-Bisaya. Ay, Sunel, ikadali mo namang umuwi. Ganun, di ba? Ay, pagkakabilis naman, ang bilis ng bakasyon mo. Ay, sabi ko, ay, napabatangas na rin ako eh. Sabi ko, ay, wala ako dito. Ay, hindi ako nagpunta rin eh para para magbakasyon. Ako nandito para sa misyon. Grabe si Lord! Di ba? Pumunta ako doon, di para sa bakasyon, pero para sa mission. Eh, nabigyan ako ng privilege na makapag-share sa mga kamag-anak ko. Grabe si Lord, di ko magagawa yun. Di ko talaga ma-imagine yun. Kung dati nagpupunta ako doon, iba yung ano ko eh. Yaya ko para mag-gather kami. Pero ngayon, grabe. Pinag-uusapan na namin word ni Lord. Grabe, power talaga kapag si Lord yung kumilos, may biyaya. May biyaya, may unmerited favor. Hindi mo hiningi pero binigay ni Lord. Hindi mo kaya, may divine enablement. Hindi mo kaya pero magagawa mo. Di ba? So sige, punta na tayo sa topic natin. Sabi dito, abide in Christ. Backward never, forward ever. Grabe, no more Michael Jackson talaga to. Di ba? Sino dito yung gusto mo ngayon? Lahat ng movement mo, puro pa-forward ng pa-forward ng pa-forward ng pa-forward. Papaganda ng papaganda ng papaganda. Di ba? Abide means to stay, remain, continue, or live in something or with someone. Sino dito mamumuhay ka na nakasama mo si Kristo? Di ba? Parang ito lang din yung continuation ng share ko dati, consistency. Di ba? Kailangan, kung gusto mo talagang matapos, kailangan mo maging consistent. Sabi mo sa katabi mo, be consistent. So, pag-usapan natin is yung John 15 verse 1 to 8. Yung title kasi na pag pinuntahan niyo yung Bible, binasa niyo yung John 15, 1 to 8, sabi doon, Jesus the true vine. Sabi dito, number 1, our movement is forward and never backward. How we can sustain it? Number 1, recognize Jesus as a source of life. Sabi sa John 15:1, I am the true vine and my Father is the gardener. Kapag wala si Lord, there's no spiritual growth. Kapag wala si Lord, wala rin fruit. Di ba? Without Him, walang transformation. Wala rin totoong prutas. Si Lord, nagsend siya ng prophet, man of God, to remind people to return to God and recognize Him as the source of life. Si Lord lang talaga. Sometimes, ang napapansin na lang natin, yung result. Pero nakalimutan na natin paano nagkaroon ng result. Para sa puno, minsan napapansin na lang natin yung prutas. Pero nakalimutan na natin yung di natin nakikita, which is yung root. Gano'n ba kalalim to? Di ba? Parang ito, ang nakita nyo na lang, yung stage, yung LED, yung praise team. Pero behind that,
Sino nag-prepare nito? Preparation is very important. Nung nagsambarangay kami, nag-prayer walk kami. Grabe, there's a miracle sa ginawa namin. Yung dating hindi na nag-church, nakita namin sumama sa amin. Di ba? And there's a miracle na ginagawa si Lord kapag nagsasacrifice ka. Yung inuupuan nyo ngayon, sinet up yan. Pinunasan yan. And bawat nagpupunas yan, Lord, someday, yung kapamilya ko yung uupo dito. Di nila yung ginagawa ng wala lang. Lord, ito, yung speaker, pinupunasan nila yan. Binobombahan nila yan. Lord, someday, yung word mo maririnig through this speaker. Itong stage, grabe ito. Alam nyo yung ginagawa yun, ang kapal na ng, alikabok na ito. Di ba? Pwede na magkaroon ng effects. Kahit wala ng CapCut, lalabas na yung usok, para si Elsa. Pero dahil may nagmalasakit, compassion, may nagmalasakit na linisin to, mag-prepare nito para sa atin lahat. Di ba? Para kay Lord. Kaya natin to ginagawa. Ang audience sila, may nakakita, wala nakakita, ang audience sila si Lord. Because yung foundation nila is malalim, which is yung roots. Di ba? Na kahit anong bagyo dumating sa kanila, maggugulat kayo, grabe, dami mong problema, pero bakit napipili mo pa rin mag-stay? Parang isang puno. May season, di ba? Seasonal. May season. Pero they continue serve their purpose, yung mga puno. Merong benefits pa rin silang binibigay kahit wala pa silang prutas, di ba? Ano yung tingin nyo mga benefits yung binibigay nila? Pwede silang magbigay ng oxygen. Kahit wala pa yung season, kahit di pa sila namumunga. Pwede silang magbigay ng habitat sa mga animals, protection for the soil, clean air. Kung bakit tayo nakakahinga ng maluwag. Di ba? As long as you serve your purpose, dadating talaga yung season mo na mamumunga ka. Sabi nga sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I lack nothing. So dadating talaga sa time na walang-wala pero ngayon magkakaroon ka na. When you serve your purpose, even you're not in season, you will produce something beneficial. Basta mag-stay ka lang kay Lord. Amen? So sige, number 2, accept God's pruning for growth. So sabi diyan, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be more fruitful. Sometimes si Lord talagang may tinatanggal sa atin. Pwedeng bad habits. Di ba? Dating late, pero ngayon wala na ngayon dito niyan. Amen. Wrong relationship. Akala mo, kayo na, pero sila na pala. Di ba? So, wala na yan. Tatanggalin sa iyo ni Lord. Yung pride. Na ako na yung pinakamagaling, pero hindi. Kaya ka magaling kasi may Lord ka. Distractions. Kaya wala kang focus. Lalo na sa home office. Sino mga nag-home office yan? Di ba? Ang daming distraction. Dapat mahalin ang trabaho, hindi ang katrabaho. Amen. Greediness. So wala nang greediness. Ngayon dapat tinatanggal mo yan. Dahil walang madamot dito sa church na to. Amen. So paano ba natin tanggalin yan? Kung gusto mo matanggal yung pride, mag-pray ka. Kung gusto mo matanggal yung distraction, mag-pray ka. Kung gusto mo maging generous, kung matanggal yung greediness, maging generous ka. Maging mapagbigay ka. And pruning may be painful, but it produces more fruit. Di ba? Tinatanggal talaga ni Lord yan para mas maging productive ka. Para mas maging magbunga ka. And si Lord, ginagamit din niya yung mga man of God natin to correct us, to rebuke us, kung ano ba talaga yung tama para sa atin. And number 3, we must abide in Christ. Ito na. Sabi sa John 15:4-5, remain in me. Sabi mo sa katabi mo, remain in God. As I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Verse 5, I am the vine.
You are the branches. If you remain in me and I'm in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kaya grabe, no? Pwede naman, kung wala ka kay Lord, pwede possible maganda rin yung mangyari sa'yo. Pero after nun, at the end of the day, ano yun na lang yung mukha mong iharap kay Lord. Di ba? So habang nandito ka, manatili ka kay Lord, talagang magbubunga at magbubunga ka. Amen. We abide through prayer, God's word, obedience. Many believers know about Jesus, but few truly abide in Him. Sabi nga, intimacy before ministry and ministry. Di ba? Kapag si Lord yung inuna mo, si Lord na bahala sa ministry mo. Kasi siya yung the true source. Di ba? Sabi kanina sa number 1. Kapag si Lord ang inuna mo, si Lord na bahala sa ministry mo. Kapag si Lord inuna mo, si Lord na bahala sa family mo. Kasi minsan nakausap ko, may labahin kasi kuya. May laundry naman, si Lord na bahala dyan. Si Lord na magpo-provide. Amen. May supervision kay Lord. So, to strengthen our intimacy with God, we must, number 1, spend time with Him. Ilang oras ba yung binibigay mo kay Lord? Di ba? Sa isang araw. Pangalawa, spend time with His Word. Devotion. Na Lord, na yung devotion, kapag wala, kulang yung araw mo. Di ba? Pangatlo, walk with love. Kung paano mahalin ni Lord yung tao, dapat ganun mo rin sila mahalin. Hindi ka selective. Kung paano tignan ni Lord yung mga tao, dapat ganun mo din sila tignan. And last, bear fruit as true disciples. Sabi sa John 15:8, this is to my Father's glory. All glory belongs to Lord. Lahat na na-achieve mo, kay Lord lahat yan. Kay Lord galing yan. Amen? That you bear much fruit, showing yourselves to be disciples. Am I disciple? Di ba, bago ka makapag-disciple, sabi kanina, ikaw muna dapat ang unang maging disciple. Sabi ni Pastor, disciple, only disciple can produce disciples. So sino dito yung simula ngayon, hindi ka na alagain. Mag-aalaga ka na, magiging alagad ka na. Magdi-disciples ka na. Amen? So ngayon, magre-raise up ka na ng warrior, hindi warrior. Di ba? No more murmuring, no more mourning, and no more complaining. Wala nang iyakin, ayawin na disciple. Di ba? No more emotional leader, only missional leader. No more emotional life group, only missional life group. Grabe, nung nagsambarangay kami, power si Lord. Nag-share yung isa naming kasama, nag-pray siya. Na-touch yung heart nung na-sharean namin, and ngayon nandito sila ngayon. Power, grabe si Lord. Imagine, kahit yung iba, na-reject kami, hindi ibig sabihin nun, hindi kami effective. Yung iba, dininay kami, pero hindi ibig sabihin yun, defeated kami. Ina-align lang kami ni Lord, o nilolocate lang kami ni Lord kung saan talaga, nililid niya kami kung saan talaga para saan kami. Di ba? Kaya ngayon, be ready kasi ilolocate ka rin ni Lord sa mga taong kailangan siya. Amen? The greatest mark of leadership is not far you go. It is how far others go because of you. Grabe, kala ko noong una, parang wala naman akong testimony. Ba't ako yung pinili? Pero nung nakita ko, grabe. And kaya mo magagawa yon, greater is He who is in you. Sabi sa 1 John 4:4, but you belong to God, my dear children. You have already won a victory. Kapag meron kang Lord, panalo ka na. Sure win, di ba? Sure win kapag may Lord ka na. Nung isang araw, nakita namin, ito pala yung mga mayayaman ngayon Sina Elon Musk, sina Mark Zuckerberg, sabi ng isa, si Sir Gavin. Iba pala, si Gavin pala yon.
And sabi ko sa kanila, hindi, mas mayaman ka dyan kasi may Lord ka. Di ba? So, sabi dito, great victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Mas matindi yung Spirit na nasa iyo. Kaya sabi sa akin ni Pastor, impart your life and yung Holy Spirit na binigay sa iyo ni Lord. Amen. Sabi sa akin ni Pastora, hindi ka na seasonal. Dapat consistent ka na. Continuous sonel ka na. Tuloy, tuloy, tuloy. Di ba? Ang lahat nagtatagumpay, tuloy, tuloy, tuloy. Dapat di ka titigil, dapat nanggigigil. Wala pa akong nakitang kumulong tubig sa patay sinding apoy. Sinakit ang ganun. Walang transformation kung hihinto ka. Dapat consistent ka, tuloy-tuloy. Di ba? Dapat yung apoy na meron ka, naglilihab. Wala pa akong rin nakitang aeroplano nag-stop over sa ere. Di ba? Kaya kailangan, kung gusto mo ng transformation, dapat tuloy, tuloy, tuloy ang pagsunod kay Lord. Amen? Sabi dito, for us to finish it, we need to lead by faith. Sabi sa akin ni Pastor, kailangan may faith. Faith. Dapat faithful ka in every season. Parang si Paul and Silas. Na even pangit yung situation nila, nasa kulungan sila, nag-worship pa rin sila kasi alam nilang may Lord sila. Hindi lahat ng season pangit. Di ba? Dadating din yung season mo, sabihin mo sa katabi mo, your waiting season will become your flying season. Sino dito excited ka lumipad? Di ba? Be faithful in every season. Faith is faith is believing God even if you don't see the result yet. Yung kahit di mo pa nakikita, naniniwala ka. Faith is trusting God even if the situation doesn't make sense. Kahit katulad ni Peter, nung tinawag siya, sabi lang ni Lord, come. Di na siya nagtanong, tubig to ah. Baka lumusot ako dito, di naman ako si Naruto. Di ba? Pero kahit di mo alam, pag sinabi ni Lord, gagawin mo. Pangatlo, faith is obeying God even if the path is difficult. Sabi nga ni Kuya Mark, hindi siya madali, pero dahil alam ko may Lord ako, gagawin ko to. Faith is holding on to God's promise even if everything around you says otherwise. Believe in God kahit hindi naniniwala. Believe in yourself kahit hindi naniniwala yung kasama mo. Faith is standing firm even if the storm hasn't stopped. Tuloy-tuloy lang. Faith is trusting God even if you don't understand His plans. Maniwala ka, magkaroon ka ng desire and ma-activate yung power ni Lord. Katulad ng babaeng tinudugo. Nagkaroon lang siya ng desire kahit di niya alam nagagaling siya. Pero alam siya sa sarili niya pala nagagaling siya. Makapitan niya lang yung laylay ng damit ni Jesus. Grabe, ang daming tao doon. Pwede dito, ang daming tao dito. Pero yun lang taong yun yung nakapagpa-activate ng power ni Lord. Kasi ganun kataas yung desire niya. Ganun katindi yung faith niya. And I pray ganun din sana yung faith mo. Our focus is soul. Sabi sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Sino dito yung naniniwala kay Lord? Kung naniniwala ka, huwag kang mayang i-share yung word ni Lord. Kung hindi ikaw yung tatayo sa pamilya mo, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Kaya ngayon, nahiya ko yung tumayo lahat. Let's stand in our feet. Today is your day. No more one day, sabi ni Pastor. Ito na yung day na, itodo mo na. Nandito ka na lang din, todo mo na. You are obligated, dapat may eagerness ka
and huwag kang mahihiyang i-share yung word ni Lord. Kasi ikaw yung magbibigay daan sa mga taong gustong makakilala kay Lord. Kung sino man dito yung nagkaroon ng sitwasyon na hindi ka naging consistent sa calling mo, kung gusto mong may strengthen yung calling mo, God is calling you sa unahan. If you want to unlock your flying season, nangyayaan ko yung pumunta sa unahan. And I encourage you to come forward. Kung meron sa inyo hindi naging consistent sa pagsunod kay Lord, kung meron dito na wala yung fire, today is the day that the Lord will ignite it again. Kung gusto mong mag-commit ulit kay Lord, come on. Let us recommit to Lord. Kung minsan nasabi mo sa sarili mo, Lord, parang walang nangyayari sa akin . But today, I tell you, your waiting season will become your flying season. Parang metamorphosis. Nagsimula sa itlog. Metamorphosis ng butterfly. Simula sa itlog, naging caterpillar, hirapan ka, gumapang, tapos naging pupa, pero ngayon naging butterfly. Ngayon, this is your flying season. Come on, pwede ba natin itaas yung mga kamay natin? And let us sing this song. Let us worship God. Dakilang Diyos, O Kristo, siyasatin mo, Jesus, ang puso ko para sa'yo. Nagsusumamo sa'yo, Jesus. Ika'y manahan sa buhay ko. Yes, Lord. We come to you, Lord God, with all humility, O God. Lord, we invite your presence today, Lord God. Lord, open our eyes, Panginoon, Lord, to see the people, Lord, who needs you, Lord God. Lord, open our mouth, Panginoon, Lord, to share your word, to share the gospel, Lord, sa mga tao, Panginoon. And today, Lord God, help us to open our heart, Panginoon, upang matutunan namin mahalin yung mga taong hindi ka mahal-mahal, Lord. Lord, magkaroon kami ng puso ng katulad ng sayo, Panginoon. Lord, today, give us a heart like David, Lord. Give us a new heart, Lord God, of your heart, Lord. Yes, Lord. Kung dumating sa time na natatakot ka, sabi sa Joshua 1:9, Joshua 1 verse 1 to 9, 3 beses sinabi doon ni Lord, be strong and courageous. Sinabi niya ulit, be very strong and courageous. Maaaring sa una, sinabi sa ni Lord na huwag kang matakot, pero meron pa rin takot. Sa pangalawang sinabi niya, be very strong and courageous.
pero may konti pa rin takot. But right now, God is telling you, Joshua 1:9, sabi ni Lord, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Right now, kahit saan ka pumunta, kasama mo si Lord. Hindi ka na mag-iisa ngayon. Kaya wala ka ng takot. Hindi ka na mahiyang i-share yung word ni Lord. Ngayon, receive it, the power of God. Lord, bless mo yung mga pit nila, Lord, who bring good news, Lord, to your people, Lord, to your community, O God. Lord, samahan mo sila, Panginoon. Remove any doubt, Panginoon, any fear, Lord. Give them faith, Lord God. Lord, ma-recognize sila na Ikaw yung source ng buhay namin, Lord. We cannot do without you, O God. Lord, today, Lord, yung walang life group, magkaka-life group, O God. Lord, yung mga nahihirapan, Lord, madadalian sila, Lord God. Because, Lord, Ikaw yung kasama namin, Lord. Lord, we thank you, Lord. We pray all this in Jesus' name. Amen and amen.